napakagagaling nitong mga pulis na ito. Hindi natin maintindihan kung bakit pinagtatatanggal nila na napakaganda at peaceful ng Davao. Kung sundalong kanin yung papalitan nyo, hindi kami magre-reklamo eh. Speaking of sundalong kanin. So, kung yung sundalong kanin na papalitan nila, wala, hindi kami magre-reklamo. Speaking of sundalong kanin. Well, ito, tinatakwil naman ito. Hindi ako nagtawag ng sundalong kanin doon. Si Gordon. Si Gordon ba? Si Gordon nagtawag ng sundalong kanin doon. Ito, tinakwil na to ng mga dilawan, pati ng mga pulahan. Tinakwil to, pati pinklawan. Tinakwil na siya? Tinakwil siya, pero hindi siya hihinto. Hindi siya hihinto, siya mismo lumalapit. Tinakwil na siya, lumalapit pa rin. At saka Bongo, dinimanda niya ng dinimanda niya, plunder. Tapos, meron pa siyang, may panibago pa daw siyang isasampa, yung free gate ba yun? Sira ulo talaga ito, yung frigate. Yung hiniring na rin sa Senado yun. Nandudum pa siya nun. Pero wala naman nangyari, hindi ba? Ikaw talaga, Trillanes, wala kang kadala-dala. Nandun ka pa nga sa Senado, ipinus mo na yan sa ombudsman. Wala naman nangyari, binasura. Tapos ngayon, inaano mo na naman uli. Wala pa sinabi nagkatotoo yan. Wala pa. Katulad nga sinabi. Sabi nga niya, ICC, July eh. July na. July na. Wala pa. Hello, asa na ICC? Diba? Nung in-interview siya ni Shakur. Oo, di ba? Sabi ito pa sinabi. Yung may mga generals daw na i-destabilize or igukudita si Marcos. Nandiyan pa naman si Marcos. Oo nga. Sinungaling talaga to. Buti nga may naniniwala pa talaga dito. Ayun ang nakakaano doon. Natatawa ako sa mga naniniwala dyan. Si Pulong daw, may dragon sa likod. May dragon sa likod. Yung pala katol. Hindi kaya bakla lang to si Trillanes? Hindi ko alam. Gusto lang niya makita yung baka demanda ka niyan. May demanda ka sige, pagsama-samahin mo na kami. Hindi. Ikaw lang. Bakit kami? Wala naman kami sinasabi masama sa kanya. Sige, I'm waiting. Anyway, may katotohanan naman yung sinasabi mo kasi medyo makinis ang kutis ni kuya mo. Ni ate mo pala. Siyempre, sasamahan ko. Sobra to. Alam mo, dating Senador Trillanes, ang dami mo talagang pinagsasabi sa karir mo na ang dami rin hindi nagkatotoo. Sinabi ka pang bilyon pera ni PRD. Diyan sa BPI. Tapos nung tinignan. Wala naman. 5,000 na naman. Pinapatawag nga kami ni Duterte. Pamasahin namin, sagot namin eh. Tsaka ito pa, ikaw Trillanes, dating Senator Trillanes, I'm sorry noong senator ka, hindi ka man lang namin naramdaman. Etong si Senator Bongo na idinidemanda mo, anak ng teteng talaga. Pinahirapan mo yung mga yung mga may PRC license, yung mga engineers, mga nurses. Mahirap sa buhay. Mahirap dahil ang dami nilang kinukuha para makapag-renew lang sila ng license. Tapos ididemanda mo yung senador na ang dami natutulong. Kada nasusunugan, nakikita mo dyan, Senator Bongo. May nabahaan, makikita mo dyan, Senator Bongo. May sakit, makikita mo dyan, Senator Bongo. Ikaw, anong ginawa mo ng senador ka? Wala. Magkapogi, magsuklay. Diba? Parang naniniwala. Seminay, bigyan nyo ng kapiyan ng nervyosin. Pwede ba natin i-interview si Trillanes dito? Kapal ng mukha mo, kulang ka sa nervyos, magkapi-kapi ka, animal. Sorry po, bawal yun dito. Si Coach Oli, parang si Trillanes kasi lagi kang pogi eh. Lagi kang nakasuklay. Hindi naman. Sabi nga nila si Coach Oli parang may alagang baka eh. Lagi dilaan daw yung buhok kasi lagi makintab. Pero hindi naman ako ganito eh. Nakakainit lang talaga to si Hindi mo talaga di ba, anong sabi ng Congress sa kanya? Pambansang marites. Pambansang marites. Hindi tayo may sabi niyon. At naalala ko tuloy yung sinabi ni Pangulong Duterte dati na parang gusto ko nang maniwala ngayon na, Marines to, di ba? Marines. Habang nagbabakbakan daw sa gitna ng dagat, nasa kabinet. Navy. Habang nagbabakbakan daw dyan sa karagatan, yung mga Navy at yung mga kalaban, siya nasa kabina, tulog. Hindi, sabi nga nila yung ibang mga nagre-rebellion, pumupunta yan usually sa bundok. Siya hindi, sa hotel. Sa hotel. Kasi masarap nga naman sa hotel. May aircon, may pagkain. Kaya may nawala daw yung mga kutsara at saka tinidor nawala. Hindi natin alam kung totoo yan. But yan isa sa mga sinabi ni PRD. Pero may hawak ng kadena niyan. Napakagaling mong mang-slander. Napakagaling mong gumawa ng mga istorya. Napakagaling mong bumana. Tapos pag binanatan ka, magdidemanda ka. Napakaiyakin mo. Huwag ganun, sir. Huwag ganun. Siguro kung asaran lang. Walang sumbungan. Walang sumbungan. Walang demandahan. Ngayon, lumalabas, tahimik to nung mga nakaraang panahon. Ngayon kasi,
ang bali-balita natin, tatakbong mayor to sa Kakalo. Sa Kakalo. Ang problema, Master Judea, mukhang walang pag-asa yan sa Kakalo. Talo ka rin. Hulaan ko na. Kaya baka mag-senador ulit yan. Kasi baka mas may pag-asa pa siyang manalo dun. Wala din. Ewan ko pero sa hindi iyo. natin alam. Nako po may boboto pa ba dyan? Pero sabi ni ni Harry Roque, believe daw siya kay Antonio Trillanes noong panahon na siya'y lumalaban pa noong panahon ni Gloria Arroyo. Magaling daw din talaga yan. Kumbaga may paninindigan. Pero nung naging senador na, napasok sa politika. nung naging senador na, yun ang sabi ni Harry Roque nung naging senador na, doon na siya parang biglang nagbago. Nagbago at Nawala na yung talagang pagiging patriot. Naging politika na. Kasi noon Politiko talagang na may talaga. meron namang may grounds naman yung kanyang pagkukudita noon dahil nagsasalita sila para sa mga para sa mga kasama nilang mga uniformado na kasi matindi rin ang korupsyon nung panahon na yun according to sa kanila Hindi, tsaka nga kaya binoto rin ng tao yan. And si Attorney Trixie Cruz Angeles yung naging abogado ng mga na court martial diyan. Ang daming na court martial diyan. Pero ito, ako nagtataka ako kung bakit Duterte lang talaga tinatarget ni Trillanes. Samantalang hindi naman lingid sa ating kaalaman ngayon. Ang daming nangyayaring hindi maganda sa gobyerno, sa administrasyon na ito. Pero parang hindi sila nagsasalita. Bagkus, pinupuri pa. Yung mga Duterte na wala na sa katungkulan, yun pa ang binibira ng binibira. Meron pang idea yan. Gusto pa nilang magsama. Yung dilaw tsaka pula, gusto pa niya pagsamahin. Umayaw si Dilima. Ay, nako, ikaw, Pililing. Hindi, again, Senator Trillanes, dating Senator Trillanes, magaling ka naman matalino ka naman Siguro maganda. Kung talagang mahal mo bayan, huwag mo nang guluhin yung bayan. Kung talagang mahal mo, siguro sumama ka na lang sa nation building. Huwag na lang natin, huwag na tayong masyadong magulo. Hindi naman tayo kasali, nanggugulo tayo. Nung dating nandiyan ka, wala ka namang ginawa Diba? Pag nanalo ka ulit na senador, ayan, pwede ka namang gulo. Pero ngayon, dyan ka lang muna sa Gedli. Ka lang, kalma ka lang, sir. I-enjoy mo lang yung yung iyong pansamantalang pagkawala sa toxic na politika. Kasi sa totoo lang, ang dami ng problema, wag ka nang dumagdag. Ang dami ng problema ng Pilipinas, sa totoo lang. Kasi ikaw, totoo lang, Mr. Trillanes, problema ka rin Di na magdag ka pa Di ba? Ay, nako, talaga naman.